Guys, for today's video, so ang gusto kong pag-usapan natin is may panibagong trend yata in terms of buy now, pay later. Trend in the sense na ganito na yata ang standard nila. Pag meron kang cellphone na niloan through a buy now, pay later, posible pala nilang i-lock ang inyong phone kapag hindi kayo nakabayad. So, paano nangyayari to? Well, nung una, iniisip ko, baka naman, ano lang to, katulad nung sa mga delivery riders na may pinapaloan bang cellphone o hulugan na cellphone, tapos nilalak nila kapag hindi na active, so on and so forth. Yun yung unang naisip ko. Bakit naman parang ganun to? Dahil hindi na siya active member ng Grab or Foodpanda or whatever, nilalak na yung phone galing dun sa kumpanya. Nung una, hindi ko siya pinansin. Pero, nung meron ng isa ulit, pangalawa, na picture na nag-surface online about this locking ng mga cellphone kapag hindi ka nakabayad, parang sabi ko, Siguro it's time to investigate. Ano ba meron dito? so yan ang pag-uusapan natin ngayon. So samahan niyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yun ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so ito yung nakita ko. Nakita ko over the internet. Ito unang-una, si Home Credit. Galing ito sa Reddit. So sabi niya, ayan, Home Credit doing this kind of things. Ito yung screenshot niya. Dear customer, halos 2 buwan nang hindi na nababayaran ang inyong device loan. Dahil dito, nirestrict ni Home Credit PH ang access sa phone na ito. Bayaran ang inyong outstanding balance ngayon para ma-unlock ang inyong device. Credit to UShot Judgment 8451 na creditor natin. So, ito yung una nakita ko. And then sabi ko, Hindi kaya itong phone na to is, yun nga, pinaloan ng Grab or what? Or kinuha na parang company phone through Grab sa Home Credit. Tapos dahil hindi na siya active, ganun. hindi ko rin alam pero may alam akong balitang ganun before. So, sabi ko, Baka naman isolated lang to. and then again, meron lumabas na ganito. I'm not sure kung saan galing to, but it was shared to me by Sir Janitor. So thank you, Sir Janitor. Kung kanino man po to, credit po sa inyo. Comment nyo na po sa comment section sa baba para mabigay po natin ang credit sa inyo. Pero since na nasa internet po siya, ayun, ito po yung isa sa pagbabatayan natin. So sabi naman po dito, bilis, your device is temporarily locked due to unpaid bilis installment. Please pay your dues today to unlock this device. Nung nakita ko to, napa-research na po talaga ako. Bakit may ganito? Bakit parang nagkakaroon ng threat na nilalak yung device? Totoo ba to? Lalo na kay bilis na wala naman ako experience and napaka-imposible naman mangyari yon kapag gagamit ka ng QR, i-scan mo para makapagbayad ng phone, makukuha mo yung item. Paano nalagyan ng application yon? Paano malalaman? Diba? What if yung app mo ay nasa ibang cellphone nung nag-transact ka tapos hindi mo naman install? So, yun yung mga iniisip ko, paano nangyari yon? So, ang inisip ko dito, kapag merong nag-a-assist na, kunyari, bilis agent or home credit agent, yung tipong, di ba, meron na sa mall ngayon mga bilis agent na mag-a-assist sa'yo, gagawa ka ng account through them, tapos sila yung mag-a-assist sa'yo in applying for a gadget loan, cellphone loan. So, inisip ko, Baka naman ganun yun, na tipong para siyang Home Credit na meron ng ahente na nagpa-process ng application. and it turns out na tama ako, na ganun nga. So, ito po yung post from Reddit confirming this theory. So, sabi niya, Bilis didn't disclose one crucial thing regarding with my purchase via loan. So, ito po yung sabi niya, parang nakikita dito, mobile locking, yes, dinisclose mo. But syempre, may access yung device pero sa data ko. I also have an important data linking sa personal email ko in which buti hindi ko kaagad nilagay. So, ito naman, parang conversation yata to between the agent na nag-assist sa kanya and then yung umutang. So, kaya automatic na may access sila. Magreklamo kayo, sir, once na kumalat yung data nyo. Pero sinisecured naman ng company yung mga details na binigay nyo. Apparently, during application siguro, I'm just assuming na dinidisclose naman yung mobile locking, so on and so forth. And ito yung details nung post niya. So, I recently bought a Realme 14 Pro whereas the Bilis agent didn't disclose properly on how they will initiate yung pag-block sa phone ko and instead use Device Pro or MDM admin within the device. I mean, if they disclose it, I would have used Home Credit instead dahil walang ganto-ganto sa Home Credit devices that I use. Yes, may inuhulugan ako which end this month, but since na-sales ako ni Bill is Guy with the terms of payment, etc., syempre, G naman ako, but they didn't disclose that they'll be installing MDM with my device. Siguro, long story short, nagre-reklamo siya about the manner na ginawa dun sa mobile locking. Sa tingin niya na nai-invade ang kanyang privacy or bothered siya sa information na nakalagay dun sa phone niya na may access si Billy sa kanya. I have checked couple of documents and yes,
meron ngang ganitong practice of mobile locking. Ito yung kapag nag-apply ka through an agent. Pero if you have the Bilis app and you have the credit limit and you scan and pay using QR, wala namang ganitong pangyayari. So siguro nagkataon na sales stock nga siya ng agent, wala pa siya Bilis account, and then dun siya nag-apply. Kaya parang ibang route yung approval ng loan sa kanya na merong condition na ganito nga na mobile locking. Posible kasi talaga na sa tingin ko lang and I'm not 100% sure kung ganito yung nangyari. But syempre, kapag kukuha ka ng phone, ine-explain sa'yo ng agent na Ganito yung nangyayari, ganyan-ganyan, merong mga terms, mobile locking, ano ba yun? Ilalak lang ba yung cellphone? parang syempre ikaw na excited ka sa part mo, parang dumadaan na lang yung information sa tenga mo tapos lumalabas sa kabila na hindi mo ganun talaga na-absorb. Siguro in this instance, ina-explain naman ng agent. However, siguro hindi niya nabigyan ng ganung importance itong mobile locking. Sana sinabi niya na pag hindi po kayo nakabayad, hindi niyo na po magagamit yung cellphone nyo. Siguro ganun. Or hindi ko po alam kung paano niya na Pero sa tingin ko kung na-stress yun masyado dun sa bumibili at itong bumibili naman ay hindi pumapasok sa kabilang tenga at lumalabas lang dahil excited. Kahit ako guys, iba kunyari bibili ako ng cellphone sa Power Mac. Ganito po yung gagawin, ganyan. Okay, ganun lang. Usually hindi ko na talaga iniintindi and pagdating sa bahay, doon ko na lang i-figure out. So, ganun. May ganun ako mga karanasan. Posible na ganun din ang nangyari dito. But the main issue here is, totoo palang nangyayari ang mobile locking. This proves na kung ganun din sa home credit na nag-loan ka ng gadget through an agent, ganun din, pwedeng mangyayari na ilalock nila yung phone nyo pag hindi na kayo nakakabayad. So, dalawang buy now, pay later companies na to naggaganito. And sabi ko nga, Ano ba? This is the trend na ba? Ganito na ba ngayon para masecure ng mga nagpapautang? pero come think of it, sa mga lending company, siguro ito yung mga push para mapilitan ka na magbayad ng amortization mo, yung missed amortization mo sa kanila, para ma-unlock nila yung phone mo. Pero kung hindi na talaga makabayad itong customer, parang parehas kayong talo. Talo yung lending company na hindi niya rin naman mare-recover yung device, hindi magbabayad sa kanya dahil wala nang pambayad yung umutang sa kanya. And then, talo din itong customer na hindi niya magagamit yung phone dahil nakalock na. I am not very much sure about the latest routing ngayon sa Android, pero I'm not sure kung pwede pang i-reset yan, i-format, whatever, para magkaroon kayo ng access ulit din sa phone. So, I'm not 100% sure. Maybe you can talk to the Green Hills guys. Baka may alam silang way. I don't know. But, all I can say right now is be wary kung saan po kayo mag-apply. I'm sure pag ginamit nyo yung app to buy things like cellphone, wala naman kayo magiging issue ng mobile locking. But, if you go through an agent na nandun sa terms and condition ng loan nyo, ang mobile locking, yun na po. I-expect nyo kapag hindi po kayo nakabayad, malalock po ang inyong mga cellphone. Okay, for our question of the day, let's say when you apply through an agent, let's say you have a high chance of approval of getting a loan, getting a Bilis account, or getting a home credit account. While there is this provision na merong mobile locking. Pero kung mag-a-apply ka naman through your cellphone by your own, is mababa ang chance ng approval. Pero wala namang mobile locking. So, ano sa tingin nyo? Mas pipiliin nyo na lang bang sariling create ng account and bumili na lang using your own? Or mag-go through pa kayo sa agent with this kind of rules at terms and condition? Ayan. Ano sa tingin nyo? Let me know sa comment section sa baba at may chance po kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Foodie Business at Foodie Business. Sabi po niya, I definitely agree. Using CBank is one of the best digital bank this year, 2025. Shoutout kay Foodie Businesses or at Foodie Businesses. Shoutout po sa inyo at maraming salamat sa panonood po at pagsuporta sa aking mga videos at ang aking channel. Thank you so much. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!